Okay, so what's up? So, probability rules and formulas. So, sabi dito, event is a collection of one or more outcomes from a sample space. So, lahat ng value sa sample space, yun na yung event. Okay, so kuwari nag-toss ka ng dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun yung nasa sample space mo. So, event na yun, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yun. So, kuwari ay event na lalabas ay 1, event na lalabas ay 3, lalabas ay 5. So, probability rules and formulas, meron tayo ditong apat na rules. So, ang pinakaunang rule ay the probability of any event is the sum of the probabilities of the outcomes that comprise that event. Ibig sabihin, yung probability na lalabas yung event na yon, ipag-add mo lang. Okay? Sabi, ipag-add mo lang yung probabilities of the outcomes. Ibig sabihin, for example, um, kuwari ay, hindi, pag nag-roll ka kasi ng dice, pare-pareho naman kasi sila ng ng probability. Lahat sila 1/6. So for example, ay meron tayo ditong bubunot tayo ng letter. Para yan, maiba naman. So lahat sila ay may 1/5 na probability. Hindi, sa ngayon lang, sa ngayon. Okay. So lahat ng element na to may 1/5. Okay. So ang probability na lalabas ay A ay 1/5. L ay 1/5, E ay 1/5. Bakit? Kasi siya lang yun nandun sa mismong bunutan eh. Pero pag tinanong na kung ano yung probability na lalabas yung S or mabubunot mo yung S, dahil dalawa siya, ipag-add mo siya. Ano ba yung probability nitong dalawang S na to? Tig 1/5. So, ang probability mo niyan nito ay 2/5. Ano? Pag-add mo lang siya. So, parang 40% of the time mabubunot mo tong S. Tapos ito tigta 20 lang. No? Sana gets nyo yun. Next ay rule 2, the probability of the complement of any event A is A complement is equals to 1 minus probability of A, event A. Ibig sabihin, dito sa complement of event, parang, for example, meron tayong, nag-roll tayo ng dice na naman. So, 1/6. So, ang hula mo, ang lalabas na number ay maalin sa 3 and 4. So, ang probability nun ay 2/6. Okay, kasi pag-add natin. 3 and 4. 3 or 4, maalin. So, 2/6. Yun yung event A natin. So, ang event A natin ay lalabas maalin sa 3 and 4. Okay, so maalin sa 3 and 4. Yan. So, ang sinasabi dito, the probability of the complement of any event ay yun yung probability na hindi lalabas ito. Na hindi lalabas yung A or hindi mangyayari yung event A. So, ang formula daw dyan ay probability of A complement. So, parang kabaliktaran, hindi probability na hindi A ay 1 minus probability ng A. So, dahil ang probability ng A natin ay 2/6, so 1 minus 2/6 ay 4/6. So, yun yung probability of complement A. And yun yung 1, 2, tsaka 5, 6. Yun. Probability na lalabas ay 1, 2, 5, 6. So, next ay Rule 3 and Rule 4. So, dito papasok yung union ng two events. Ibig sabihin, may dalawang event ka na pagsasama. And itong Rule 3 and Rule 4, nahiwalay siya kasi yung Rule 3 ay mutually exclusive. Tsaka Rule 4 ay not mutually exclusive. Magkaiba yung formula nila. So, same lang din sa pauna, kaso ito ay may mina-minus kang ganito. Okay. So, sa mutually exclusive, ibig sabihin, yung dalawang event na yun, walang magkaparehong outcome. Walang magkaparehong outcome. Dito naman sa Rule 4 ay may magkaparehong outcome. So, try natin to. Meron kasi ditong PDF dati sa amin nung second year, data analysis. So, itong example 1 ay mutually exclusive. And itong example 2 ay not mutually. So, tingnan natin. So, example dito ay meron tayong candies. Meron tayong candies. So, 6 mints, 4 coffees, tsaka 3 chocolates.
So, kung bubunot tayo dito, ano yung probability na ang mabubunot natin ay coffee or chocolate? Okay. So, 13 candy siya. Ang probability na mabubunot mo yung coffee ay 4/13. Okay. And ang mabubunot mo naman chocolate ay 3/13. So, ngayon, kung kukunin mo yung probability na maalin sa coffee or chocolate yung mabubunot mo, ipagpa-plus mo lang. So, 4 plus 3 equals 7/13. Yun na yung mismong probability niya. So, kaya nga dito ay probability na A or B, maalin sa dalawa, ay ipag-add mo lang yung probability na makukuha mo yung A tsaka yung probability na makukuha mo yung B. So, yun yung mutually exclusive. Mutually exclusive kasi hindi naman siya magkapareho, di ba? Walang parehong outcome sa kanila. Kaso itong example to dito, ang ginamit niya ay itong may minus, yung not mutually exclusive. Ibig sabihin na sa dalawang event merong pareho sa kanila. Ano? So for example ay merong card, bubunot ka sa deck of cards, tapos kukunin mo yung probability na makukuha mo ay red na ace. So maalin sa alas na diamond o alas na heart. Or ang mabubunot mo ay diamond. So yung diamond na card, yung alas hanggang king na diamond. So sa mabubunot mo dito ay puro diamond o pulang ace. So ano ba yung probability na red ace ang makukuha natin? 2/52. Kasi 52 yung cards natin, tsaka dalawa yung red ace natin, yung isa ay puso na alas, tsaka alas na diamond, kaya dalawa yan. Tapos yung diamond naman natin ay 13, kasi 13 na diamond 13 alas hanggang king, so 13 siya. Kaso may ma-minus tayo kasi pareho silang parehong meron silang ace of diamond. So ito dito ay may alas na diamond kasi nga red ace. Tas dito may alas din na diamond kasi nga puro diamond. So ang gagawin mo doon, ima-minus mo lang siya. Parang kasi pag hindi mo siya minus, nagdodoble yung count ng probability. So plus mo lang siya tapos minus. Kasi yun yung formula din dito. Plus mo siya yung probability ng A and B. A tsaka B. Tapos ima-minus mo yung A and B. Yung mismong niya. So, kaya siya 14, kung mapapansin nyo. So, 2 hanggang king. So, ilan yun? 12. Diamond. 2 na diamond hanggang king na diamond. 12 na cards yun. Tapos, isang diamond na alas, tsaka isang diamond na, isang puso na alas. So, kaya 14 na card siya. So, yun.